Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ngayon nga ay aalamin natin ang mga dahilan kung bakit nasa Egged Island na ang isa sa mga miyembro ng Blackbeard Pirates na si Katarina Debon. At sino nga ba ang pakay nito? Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter theory sa spoilers, ay wag mo kalimutan mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video at mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Sa nakaraang chapter, nakita natin ang mga pangyayari na nagpasabik sa atin. Andyan nga ang paghahanda ng mga bida natin sa pag-alis nila. Ang nakakagulat na pagsagot ni Luffy sa mga Gorosei, paghahanda ng mga Marines para sa paglusob sa isla, at ang pag-atake ni Admiral Kizaru kay Sentomaru para nga makapasok na at tapusin ang mga bida natin. Ilan yan sa mga nakita nating pangyayari sa nakaraang chapter. Pero may mga napansin nga ako at malamang na hindi lang ako dahil meron akong mga napanood na nakapansin din sa kakaibang kilos ng ilan sa mga bida natin habang nasa loob pa ang mga ito. Marami tayong hindi nakitang mga tagpo o pangyayari buhat nang mawala ang kwento sa Egged Island. Nang bumalik nga sa mga bida natin, ang kwento ay nakita na lang natin na nagchichill na lang itong mga bida natin at bihag na nila si York, na iligtas na din nila si Vegapunk at natalo na ang mga Seraphim. At sa mga nangyari na yan, marami tayong hindi nakita sa kung ano talaga ang ginawa ng mga bida natin. Bukod nga sa mga Marines na nakaabang sa labas, ay meron pang isang kalaban na nagmamasid lang sa malayo. Ito nga yung barko ng Blackbeard Pirates na ilang beses ko na din nasabi sa mga nagdaang mga video natin. Sa tingin ko nga ay sila Lapit at Katarina Debon ang laman ng barko na yon. At dahil nga kapansin-pansin ang mga kakaibang kilos o ugali sa ilan sa mga bida natin, ay marami ang napatanong at isa na din ako doon na ano ba ang nangyari? Bakit biglang naging ganto yung tao na yon? Ngayon, eto ang tanong, may kinalaman kaya si Katarina Debon sa kakaibang nangyayari sa mga bida natin? Sino ang ginaya nito at ano ang plano niya sa isla? Yan ang aalamin natin. Dahil nga sa gera na sisimula ng mga Marine sa isla, ay ang mga bida nga natin ngayon ay naghahanda din sa pagtakas nila na hindi natin sure kung matutuloy dahil nga dumating na si Kizaru sa isla at kilala din natin itong si Luffy na hindi umaatras. Malamang talaga na may labanan na magaganap, pero hindi lang ito yung problema nila dahil nga sa paligid ng isla ay may nagmamasid din doon na kalaban. Ito nga yung barko ng Blackbeard Pirates at nasabi ko din na malamang ang laman nito ay si Lapit at si Katarina Debon na mukhang nakapasok na din yung dalawa kasi nga yung barko ay parang naghihintay na lang. Kanina nga ay nasabi ko na may kakaibang nangyayari ngayon sa mga bida natin. Hindi lang naman ako ang nakahalata. Marami ding fans ng One Piece at kayo mga katambay ay malamang nahalata nyo din na parang kakaiba yung mga kinikilos ng ilan sa mga bida natin. Ayun nga, nasabi ko na mukhang nakapasok na itong sila Katarina Debon sa isla at malamang na may plano ito, pero ano o sino ang pakay nila? Kilala natin itong si Katarina Debon na pinakadelikadong babae na nakulong sa level 6 ng Impel Down. Kinilala din ito na Crescent Moon Hunter at isa sa Titanic captain ni Teach. Taglay niya din ang mythical Zoan Devil Fruit na Dog Fruit Model 9-tailed Fox na kayang kumopya ng itsura ng ibang tao o nilalang. Nakita natin yung powers niya nung ginaya niya si Absalom na kaibigan nga ni Moria. At dyan sa powers ni Debon ay mukhang ito yung naging paraan niya kaya posibleng nakapasok na siya sa isla. At yung kakayahan niya ay ikokonekta natin sa nangyayaring kakaiba sa mga bida natin. Sa nakaraang chapter ay marami nga akong nakitang kakaiba o kahinahinala sa mga bida nating mga nagagandahang babae. Andyan si Lilith, si Nami at itong dalawa na to na si Robin at si Bonnie. Ano nga ba yung kakaibang kinikilos ng mga bida natin na yan? At bakit puro babae yung nabanggit natin? Eto yan mga katambay. Ayon nga sa Bib record patungkol nga kay Katarina Debon ay isa siyang serial killer ng mga babae. Naglilibot nga siya sa buong mundo at pumapatay siya ng mga magagandang babae. At pinuputol nito yung ulo ng mga napapatay niyang babae. Ito yung sample na gawain ni Debon yon. Kung naaalala nyo, nung sumugod sila Blackbeard sa Amazon Lily, sinabi ni Debon na siya ang bahala kay Boa. At gusto nga nitong kuhanin yung ulo ng magandang empress na si Boa para nga gawing trophy. At dahil nga maraming magaganda sa mga bida natin, kaya siya ang pwede nating ikonekta kung bakit kakaiba yung kinikilos ng mga babaeng bida natin. Dahil baka isa sa kanila ang ginaya ni Katarina Debon. Si Nami medyo kakaiba yung kinikilos dahil base doon sa nakita kong ginagawa niya ay medyo brutal ngayon si Nami. At hindi na siya natatakot. May hawak pa nga siyang baril at bigla na nga lang niyang hinampas si York. Pero pwede din naman na ganun lang si Nami at nagalit lang din talaga siya kay York. Kaya tatanggalin na natin sa listahan si Nami. Si Lilith naman ay gusto nga nitong makaalis na sa isla at nasabi nito na hindi pa siya nakakalabas o nakakaalis sa isla at sabik na nga daw siyang makaalis. Dito sa sinabi ni Lilith parang may kakaibang nangyayari dahil bukod sa bumait na si Lilith ay gusto na din niyang umalis. Dati siya pa yung unang-unang tumututol na umalis sila sa isla at protektahan nila yon
kahit may kalaban. Hindi din naman maikakaila na maganda si Lilith. Pwedeng ginaya siya ni Katarina para mag-spy kila Luffy. Dahil nga pag pumunta sila sa Elbap at matagpuan nila Luffy yung huling road poneglyph doon, ay pwede niyang sabihin kila Teach na andon yung huling road poneglyph. Yung dalawa na to ay medyo kakaiba lang yung kinikilos, pero itong dalawa na susunod talagang magtataka na tayo. Bakit naging ganun bigla yung mga pagkilos nila? Unahin na natin si Robin. Marami ang nakahalata, kasama na ako doon, sa ginagawa at kinikilos nitong napakabait na si Robin. Makikita natin dito sa nakaraang chapter 1019 na habang kausap nga ni Luffy ang mga Gorosei, at dahil muntik na nitong masabi kung sino-sino silang andon sa isla, ay bigla na nga lang sumigaw si Robin at pinagalitan si Luffy na hindi ginagawa nitong mabait at mahinhin na si Robin. Minsan weird yung mga pinagsasasabi nito na natatakot na nga sila Usopp dahil nga puro nakakatakot daw yung sinasabi nito na normal lang nasabihin ni Robin, pero yung pagalitan si Luffy kakaiba yun. Ngayon lang kasi nagalit o pinagsabihan ni Robin si Luffy. Dahil ba to sa kausap ni Luffy na mga Gorosei na may galit si Robin sa mga ito, o may dahilan pa bukod dito na baka hindi na si Robin yung kasama ng mga bida natin? At ginaya na nga ni Katarina Devon yung anyo nito dahil pwede din itong si Robin ang dahilan nila Devon kaya pumunta sila sa isla. Kasi nga 'di ba si Robin ay nakakapagbasa ng road poneglyph at ito yung kailangan ngayon ni Teach dahil nagkokolekta na nga ito ng mga road poneglyph. Malaking tulong si Robin pag nakuha nila ito para mabasa at mapuntahan na nila yung huling isla na Laptail at makuha ang One Piece. Pero 50-50 pa yan kasi may pudding na sila. Bukod kay Robin ay ito pa ang isa, si Bonnie. Bakit si Bonnie? Dahil nga may kakaiba din dito sa babaeng ito na nakita natin sa nakaraang chapter. Habang papunta nga sila Luffy doon sa Vega Force 1 para nga paganahin ito at makompleto yung plano sa pag-alis sa isla, biglang ang nagsalita si Luffy at nagtaka dito kay Bonnie na bakit hindi na daw ito nagagalit at kalmado na daw si Bonnie. Kasi nga kung matatandaan natin na gustong patayin ni Bonnie si Vegapunk dahil nga sa nangyari sa tatay niya na si Kuma. Pero sa nakita nga natin at nakita ni Luffy na kalmado at hindi nagalit itong si Bonnie, natanong nga din ni Luffy na ano daw ang nangyari. Nagtataka din ako kay Bonnie dahil ang sagot niya lang nun ay gumaan na daw yung mood niya nung tinigilan niya yung galit niya kay Vegapunk. Napakababaw na dahilan at nakakapagtaka na bigla na lang mawawala yung galit ni Bonnie kay Vegapunk. Pero kasi marami tayong hindi nakita at nalagpasan na pangyayari buhat nga nung chapter na nakapokus kay Sabo at kay Garp. Marami ang nangyari sa Egghead na hindi pinakita. Posibleng nagkaayos na talaga si Vegapunk at si Bonnie. Pero paano? Pwede pa din kasing mangyari na nakapasok na si Katarina at nilabanan si Bonnie. Tapos kinopya yung itsura nito para nga makasama sa pag-alis nila Luffy sa Egghead at maging spy na related pa din sa road poneglyph. Pwede din na kikidnapin niya si Robin at si Vegapunk dahil itong dalawa na to ay napaka-importante sa panahon nila Luffy. Isang marunong magbasa ng road poneglyph at isang taong alam ang lahat kahit na ang impormasyon patungkol sa Ancient Kingdom na gustong-gustong makuha ni Blackbeard. Pero sana yung mga napansin o nakita natin ang mga kakaibang kilos ng mga bida natin ay sana ganun lang talaga dahil nga sa sitwasyon nila at walang napahamak na makakaalis sila ng ligtas sa isla. At sana labanan nila Luffy sila Kizaru dahil yun talaga ang inaabangan ng ilan sa atin. Sa mga nasabi ko na teori o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Nakapasok na kaya si Katarina Devon? Sino ang posibleng ginaya na nito sa mga bida natin? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!